Alright. Magandang hapon sa inyong lahat. It is 6 o'clock ng hapon dito sa Edmonton, Alberta. Kung nasan tayo ngayon, my name is Jerry Domingo, Specialty Finance Manager, owner ng Pinoy Car Talk sa Facebook, Instagram, and sa YouTube. I have been in the car sales industry for about 10 years now. I've been a finance manager for about 6 or 7 years. I've worked for Mazda, Toyota, Honda, Subaru, right? So if you are new to the page or you're following my page, welcome. Kung bago ka sa Canada, bago ka sa page ko, thank you for being here. Thank you for following the page, no? I normally open yung mga videos ko that way to give people an idea kung sino yung nagsasalita sa videos. Kasi nga, even naman now, if you go on Facebook groups, Facebook live sessions, right? Nalaos na yung live selling, for example. But minsan kasi, merong mga vloggers, yung mga nag-video na hindi mo alam kung, ano yung trabaho nila, ano yung background nila, and they're talking about something. So I always try to start yung videos ko with that small preamble sa simula, no? Just to give people an idea na yung advice, yung mga sinasabi ko sa mga videos ko, ay merong pinanggagalingan na professional background based sa experience ko sa trabaho ko. Okay? Now, for tonight, I got a question from one of our new page followers who also happens to be bago pa lang din sa Canada. Okay? So, ito yung question niya. Okay? I censored, of course, yung pangalan and I censored yung picture and everything. So, I'm gonna read to you guys yung question niya. Right? And yun yung topic ng video natin for tonight. Okay? Now, I got this question. Sabi niya dito, tanong ko lang po sana, ilang months po ba pwede i-trade in yung pre-owned na finance na sasakyan? Kakuha ko lang po kasi nung pre-owned na sasakyan, bago lang kami sa Canada, 3 months pa lang kami. Yun lang ang na-approve sa amin through in-house financing nung dealership kung saan niya kinuha yung sasakyan. Wala pong public transportation dito sa lugar namin kaya kinakailangan kong kumuha ng sasakyan. Okay? So, first and foremost, I want to say, you're not the only newcomer sa Canada or temporary resident na nag-message sa akin asking questions about this. So I want to say, first and foremost, welcome. Welcome to Canada sa mga bago sa page ko, na bago pa lang sa bansa. When I mean bago pa lang, you've been here for less than a year, you've been here for less than 2 years. Canada has been home for me for the past 25 years. So, you're in a good country. You're in a very good country. Consider yourself lucky and blessed to be here. It is a great opportunity to be here. Always be grateful, be thankful for that, no? So welcome sa inyong lahat na bago sa Canada. I hope na magiging maganda ang journey nyo dito, ng bagong pahina ng inyong buhay dito sa bansa natin. Okay? Now, yung question niya, gaano ko katagal magantay kapag ako'y kumuha ng sasakyan bago ko siya may trade in? Okay? Now, the simple answer to this, guys, is walang yes or no answer sa sagot na to. It all really depends sa'yo as a loan borrower. Okay? Gaya nga na pinakita ko sa inyo kagabi sa Facebook Live natin kagabi, right? Depending on what your credit rating is, your credit status, your residency status sa Canada, income, all that stuff, lots of different factors, ang mga bangko magdidikta kung magkano lang ang i-allow nila sa yung loan na ipahiram. Right? Pag nagdikta na sila kung magkano lang ang i-allow nila sa iyo, syempre, depende sa laki ng loan na papayagan nila na hiramin mo, doon natin ma-determine kung pwede ka na mag-trade in or hindi. Okay? Now, para relevant siya sa mga page followers ko, no, I have 2 credit bureaus here. I have a credit bureau of somebody that's been here for less than a year, right? And the credit bureau of somebody who has been here for a year. Now, when I say a year, because I checked yung credit niya back in 2024. That was a year ago. So technically, 2 years na sila ngayon sa Canada. But back then, when I checked yung credit niya has only been here for a year. So I'm gonna show you guys examples, no, of two newcomers sa Canada and how vastly different yung kanilang credit and how their credit will pretty much determine kung pwede silang magpalit ng sasakyan or hindi. I have a little flow chart here na pwede nating sundan. Fill up pa natin ito mamaya para meron tayong visual guide para sa inyo, no? Na pwede nyong sundan, right? And again, please remember, right?
results are always going to be based on a case-per-case basis. Okay? I always explain this sa mga newcomers, walang yes or no, black and white na answer. 9 times out of 10 for a lot of things regarding financing, right, dito sa Canada. Right? May mga tao na nakakapakuha ng mortgage, right, kahit na kumikita lang sila ng less than $20 per hour. Ako personally, may mga alam ako na nakakuha ng mortgage na ibang lahi, na finalsify yung mga pay stub, finalsify yung kumpanya para makapaglabas ng bahay, right? So, yung mga binibigay ko sa inyong sagot sa mga videos ko na ganito, right? Unless I get to review yung individual credit mo, individual income mo, unless I get to know your story of you as a loan borrower, right? Where you are at sa journey mo, sa buhay mo sa Canada, I cannot give you a solid yes or no answer. Okay? Stuff like this, always case-per-case basis. Iba-iba tayo ng credit history, iba-iba tayo ng income, iba-iba tayo ng buhay. Ganun po dito. Kung ikaw ay bago sa bansa, ganun dito. Okay? So, pakita ko lang sa inyo itong dalawang credit bureau na meron tayo na isang 1 year sa isang less than 1 year. Okay? Gamit ko na ito in a previous video. We have somebody na ang credit niya less than 1 year pa lang sa Canada. As you can see, January 2025 lang siya dumating. Okay? So, ang score niya, mataas pa kasi bagong-bago pa nga lang sa bansa. Okay? Now, nag-iisa lang yung account niya, isang TD credit card lang, 1,000 lang ang limit. Okay? Wala siyang balanse, wala siyang past due. 9 months pa lang bukas. Okay? So, sa mga sitwasyon na ganito, right, they have so much room to grow and develop yung kanilang credit history. Mas madali para sa mga newcomers na ganitong sitwasyon na makabuild sila ng kinakailangan na credit history para makapag-finance sila ng asakyan or para makapag-trade in sila ng asakyan. Okay? On the flip side, I'm also gonna bring this up kasi may nag-message din sa akin recently na bagong newcomer din sa Canada, wala pa silang papel, and by their own admission, bad credit sila. Okay? Here's an example of somebody na at this point in time, last year, 1 year pa lang sa Canada, right? Tingnan niyo yung credit history. 589. Bad credit na. Nagsisimula pa lang sa bansa, bad credit na. Right? Now, I have a little bit of sympathy for, for people na ganito kasi 9 times out of 10, gaya nga ng sabi ko sa inyo, right? Dahil walang centralized credit reporting agency sa Pilipinas, right? Marami sa inyo hindi aware kung gaano kahalaga, gaano ka-crucial sa buhay sa Canada ang credit history. Right? Yung pag-maintain ng utang, yung making sure na hindi ka nakakamiss ng bayaran, and all that stuff. So we have here somebody na back last year, newcomer pa lang, 1 year pa lang sa bansa. Well, technically, newcomer pa rin siya ngayon. 2 years pa lang siya sa Canada. Right? Na sira-sira na ang credit, 589 na ang score, right? Kasi yung nag-iisa niyang account, takot kumuha ng credit card, hindi nagbukas ng credit card, nag-iisa niyang account na cellphone, pinasara kasi late ng bayad. Late by 30 days, late by 60 days, 8 times na late by 90 days. Bad debt write-off. Kalaing mo, nagsisimula ka pa lang sa bago mong bansa, palya-palya na. Right? I like to think na there's a lot of Pinoys kasi, gaya nga ng sabi ko, na hindi aware kung gaano ka-importante ang credit history sa Canada. But at the same time, we cannot absolve the people who, despite knowing the information, may pagkabalahura pa rin sa credit. And I have spoken to so many people like that. Iba sila mag-isip, guys. Iba sila mag-isip. Yung mga tipo na bahala na si Batman, yung mga ganong, feelings over facts ng mga taong mag-isip, right? Nakakamiss ako ng payment, ay bahala na, hindi importante yan ngayon, right? The point I'm trying to make is, you could be a newcomer sa bansa and be off to a good start, gaya ng ating first example dito, right? May credit card, walang palya, or you could be a newcomer sa bansa and right off the bat, puro palya-palya ka na, right? 2 different newcomers, 2 different credit histories. Now, the reason why I'm bringing up credit histories, right? Credit ratings, madilim yung aking yan. 'Yan. 'Yan. Kasi nga remember, yung example na ginamit natin kagabi, right? 1 year pa lang sa Canada, 9 months pa lang bukas. Okay? 9 months pa lang bukas. 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 9 mon
Here's an example of a car loan approval through CIBC na anong sasabihin nila. As you can see, sila ang magdidikta kung magkano ang ipapahiram nila sa'yo and ano yung crucial part ng approval. Kaya ko ginagamit to sa video na ito, based on credit profile. Right? So you could be a newcomer sa Canada and have completely different credit profiles. Sabihin natin na parehas kayo nagtatrabaho sa pig farm. Right? Kung yung tropa mo ay walang ginawa kundi mag-basketball at manood ng Tulfo, imbis na magwo-work on, educating himself or herself, right? Gaano kahalaga ano yung mga bagay na kinakailangan niyang gawin sa Canada para gumanda ang credit niya, there's a good chance na kahit na parehas kayong newcomer, parehas kayo ng trabaho, parehas kayo ng sinasahod, it's possible na yung credit score niya ganito. Right? Compared to somebody who is investing time to learn how credit works, investing time to learn na dito sa Canada, kailangan matuto ka mangutang, magbayad on time, etc., etc., then they could be off to a good start like this. Right? So para sa mga kliyente ko na newcomers, temporary residents pa lang, gaya nga na sinasabi ko sa mga past videos ko over the years, hindi dahil parehas kayo ng kaklase mo na student visa or parehas kayo ng katrabaho mo sa Tim Hortons na ang pagpasok nyo sa Canada ay through agency, right? Parehas kayong TFW, parehas kayong sinasahod, hindi ibig sabihin parehas kayo ng credit, right? If you're smarter with your time, you're investing your time and your knowledge sa mga importanteng bagay gaya ng credit, then you could be off to a good start. If you're wasting your time, you're squandering your time, you're not trying to educate yourself, you could end up like this, right? So alam natin ngayon na mga bangko nga, they always say na yung ina-approve nila to finance is based on your credit profile. Now, let's go sa ating flowchart dito. Okay? So, I have it broken down here. So for newcomers, kadalasan is usually temporary foreign workers, student visa, open work permit, and postgraduate work permit. Right? Now, I know a lot of people might feel offended. Sinasabi, bakit parte ng PGWP yan? Nakatapos na kami, naghahanap na lang kami ng trabaho. You're still technically temporary residents sa Canada. That's the only reason why I put you guys together here. Kasi, again, reality check for 2025, right? Hindi dahil meron kang postgraduate work permit, garantisado ka ng permanent residency. Right? Sisihin nyo yung mga ibang lahi kung bakit tayo nagkaletse-letse. Napakaraming Pilipino na maha-hire na sana, PR na sana, right? Kung di nangyari yung nangyari sa immigration system natin. Okay? Now, for a lot of newcomers talaga, right? Going back sa question niya, gaano katagal mag-aantay bago ka makapag-trade in? Kadalasan talaga, ang gustong makita ng mga bangko dito, 1 year to 1.5 years. Okay? Now, the reason why mas magandang chances na ma-approve ka na kumuha ng asakyan or ma-approve ka na mag-trade in ng asakyan after 1 year or a year and a half is going back dun sa credit. Right? Kasi, if you've been here for a year and a half na, right, chances are, yung credit profile mo, hindi na ganito ka weak, naka-build ka na. Yun nga is if you're spending your time educating yourself, right? So, a year and a half should be enough time na maka-build ka ng magandang credit history. Hindi ka magkakapalya-palya. Okay? Gustong makita ng mga bangko na maganda ang credit history mo. Okay? Ang titignan ng mga bangko, first and foremost, yung mga accounts mo. Sa case na to, isa lang yung credit card niya. Kulang ng isang credit card. Kailangan mo ng dalawa. Dalawang credit card at isang cellphone. Okay? Titignan ng bangko yung balanse mo. Titignan ng mga bangko kung meron ka bang past due payments. Titignan ng mga bangko kung ikaw ba ay nalilate sa payments mo by 30 days, 60 days, 90 days. For example, kanina, yung pinakita ko sa inyo. Diba? Tingnan niyo yung score niya. Pangit, 589. Right? Subprime. Dahil ba marami siyang utang? No. Because meron siyang isang financial na responsibilidad. Cellphone na nga lang, hindi pa niya magampanan. Right? Nalilate na siya by 30 days, nalilate siya by 60 days, nalilate siya by 90 days. 8 beses siyang nalilate sa payments niya. 1 taon pa lang sa kanya yung cellphone. Right?
So that's why, if you fall under one of these categories here, kailangan mo talaga oras, time. Right? So, best chances para ma-approve tayo for trade-in, a year or a year and a half ka na dito. A year or a year and a half na sa'yo yung sasakyan na currently binabayaran mo. And dapat yung credit history mo maganda. Wala kang daplist sa payments mo, wala kang past due payments, right? Yung mga utang mo hindi ganun kalakihan. Right? Gaya na sinabi ko sa isang page follower na nag-message sa akin, the only reason kaya ako nakaka-approve ng mga kliyente na open work permit, TFW, PGWP is because nakinig sila sa mga videos na ginagawa ko, na pinopost ko kung paano mag-build ng credit. Of course, hindi ko sila pwedeng pangalanan, right? Mga kliyente ko sila, kumuha sila sa akin ng sasakyan. Pero if you read yung mga reviews sa akin ng mga past clients ko, many of them will mention na nakatulong yung mga videos na ginagawa ko. Gaya nito, nung sila ay bago sa bansa para makabuild sila ng credit history. Just recently, meron akong 2 kliyente sa Manitoba na nasa ganitong klaseng sitwasyon ang kanilang stay sa Canada. Naprobahan ko sila ng mga brand new na sasakyan. Bakit kamo? Nakabuild sila ng magandang credit history. Now, the other classification ng newcomers, yung mga landed as PR. Okay? Now, kung landed as PR ka, right? Personally, I have seen people usually 9 months. Soonest. Now, the reason why that is kung landed PR ka na, mas less risky ka na. So, para sa mga hindi nakakaintindi, I explain ko lang ulit, no? Again, wala sana ma-offend dyan kasi alam ko may mga ibang tao madaling ma-offend eh. Pag ikaw ay TFW, student visa, open work permit, or postgraduate work permit, dahil you are still considered a temporary resident ng Canada, mas malaki kang risk sa mata ng mga bangko at lenders. Kahit gaano kalaki ang sahod mo, kahit nagtatrabaho ka ng full-time, kahit na mabait ka, kahit na walang reklamo sa iyong trabaho, kahit nasabi sa iyo ng employer mo, i-renew ka niya for another 3 years, sa mata ng mga bangko at lenders, anybody na nasa ganitong klaseng mga sitwasyon talaga, right? Very risky kayo. Hindi dahil sa ayaw nila kayong pahiramin ng car loan. Right? It's because dahil hindi ka pa nga permanent resident ng Canada, temporary ka pa lang, right? There's a chance na baka ma-lay off ka, baka mapauwi ka, baka hindi ka ma-renew. So, isipin mo, kung papahiramin ka ng bangko ng $70,000 for a brand new na SUV na dapat mong bayaran ng 7 years. 3 years into the country, 3 years into Canada, sinabihan ka ng employer mo, hindi ka na namin i-renew. Hindi ka makahanap ng bagong employer. Paperasahan kang umuwi ng Pilipinas. Ano mangyayari dun sa utang na naiwan mo? Siyempre, kakainin ng bangko yun. So, lugi sila. Now, i-multiply mo yung isang ganong klaseng senaryo, i-multiply mo by 50, 100, 200, libo-libong tao. Right? Very risky pa kayo sa mata ng mga bangko. Right? So, that's why I always tell people, right, whether you're trying to finance a car or you're trading in an existing car, it's always best to do it pag meron na tayong 1 year or a year and a half na nakabuild ka ng magandang repayment history sa credit history mo. Okay? Pag landed PR, wala na yung risk na meron pag temporary resident ka. That's why, kapag landed PR, usually, kahit 9 months sa experience ko, former client ko, nakakakuha na sila ng brand new or nakakapag-trade-in na sila. Kasi wala na yung risk na meron kung ikaw ay temporary resident. Right? Now, ito naman yung pinaka-worst case scenario na you can find yourself in. Newcomer, temporary resident, bad credit. So isipin mo,
As a temporary resident, high risk ka na sa mata ng mga bangko. Reluctant na sila na pahiramin ka ng loan. Dodoblehin mo pa by being bad credit. What does that mean, right? Bago ka pa lang sa bansa. Wala ka pang napapatunayan sa mga bangko, wala ka pang napapatunayan sa credit history, wala ka pang napapatunayan sa Equifax at sa TransUnion, tapos papalya ka pa. Nag-iisang responsibilidad na meron ka, palya-palya ka pa. O yun nangyayari sa mga iba nating kabayan na newcomers, sinisira ang credit. Saan? Saan? Yung paborito kong example na pinapakita ko sa mga palengke style. Kaka-inquire ng car loan. Ayan, no? Oh. Yung mga ganyang klaseng ugali, palengking ugali, nasisira ang credit mo. Yung kaka-inquire mo. Right? Nakatala bawat inquiry, nakakabawa sa credit history yan. The more na marami kang ganyan, the less trustworthy you look sa mata ng mga bangko, sa mata ng mga lenders. Okay? Ito kasi madalas ang sakit ng maraming newcomers. Pag sabik na sabik sa sasakyan, punta sa iba-ibang dealership, or hindi sila educated with how important credit is, they have one financial responsibility and then they mess it up. Right? That's why a lot of the videos, a lot of the content that I put out is designed kung if you take the time to watch the videos, marirealize mo na lahat ng content na pinaput out ko sa videos ko is designed to help newcomers, is designed to help Pinoys, lalo na yung mga bago sa Canada, na makabuild kayo ng magandang credit para maiwasan nyo yung mga pagkakamali na nakikita ko sa mga iba nating kabayan. So if you take a moment, huwag kang ma-offend sa mga sinasabi ko, porket na-hurt ang feelings mo, may binanggit ako about PR, may binanggit ako tungkol sa papel, na-offend ka na, hindi ka matututo, mananatili kang ignorante. Pero if you take the time to watch and truly listen sa mga sinasabi ko, you will understand all of this, right? This does not benefit me. I don't get paid per hour to do this. Ginagawa ko ito para ma-educate kayo, para makatulong ito sa inyo. Kasi that way, kapag ready na kayong kumuha ng asakyan, at sa akin kayo kukuha ng asakyan, right? Mas madali ang trabaho ko. Kasi good credit ka na. Right? So, let's go back sa flowchart natin. This is the worst possible scenario na you can find yourself in. As much as possible, iwasan mong malagay sa sitwasyon na ganito. Napakahirap mag-rebuild ng credit history kung ikaw ay wala pang papel, kung ikaw ay nagsisimula pa lang, tapos mali-mali na bad credit ka na. Napakahirap. Hindi imposible na makaahon, hindi imposible na makabuild ng credit, pero mahirap. Papahirapan mo ang sarili mo. Right? That's why videos like mine, or kung sino mang content creator ang gusto nyo panoorin, na nakakatulong sa inyo paano mag-build ng credit, right? Yun ang kailangan nyo panoorin. Yun ang kailangan nyo i-absorb at matutunan. Okay? Now, let's move on. Non-newcomers. So, non-newcomers, I put an asterisk sa 3 years plus na sa Canada. Kasi, majority of banks actually consider you a newcomer if you have been in Canada for less than 5 years. Hindi naman lahat ng bangko, but there are banks that consider somebody who has been here for less than 5 years a newcomer pa rin. So that's why I put a 3 years asterisk. Kasi pag 3 years ka na dito, it's easier to make the case na hindi ka na newcomer. Meron ka ng stability sa Canada. As reflected on your credit history, credit profile. So, kung sabihin natin na 3 years ka na dito, 7 years ka na dito, 10 years ka na dito, pero hindi ka naman nagpundar ng oras, kaalaman, para mag-build ng credit, chances are, hindi ka pa rin maaprubahan ng car loan. Okay? Now, if you are not a newcomer, right, besides the original kanina, meron pa tayong dalawang division dito. You can be somebody na prime credit or subprime credit. Okay? So how long do you have to wait na makapag-trade in kung ikaw ay prime credit? Usually, as long as your income
says you can accommodate a bigger loan, OAC. Okay? On-approved credit pa rin yan. So technically, you could have purchased a vehicle. Sabihin natin June. Tapos gusto mo na siyang palitan July, August, September, October, 4 months. Kung ikaw ay prime credit at malaki ang sinasahod mo, there's a chance na kahit 4 months pa lang yung sasakyan sa'yo, pwede ka na mag-trade in. As long as we are able to prove sa mga bangko na kaya mo na bayaran yung mas malaking loan. Kasi nga, when you're trading in a vehicle, palagi kang merong negative equity. Okay? And this one, I have seen for myself. I think nakwento ko na sa inyo ito years ago, over the years, no? I had a client, kung ako ay salesperson pa lang sa Toyota, na kumuha ng brand new, I believe, Highlander. Wala pang 6 months, bumalik na siya sa akin para palitan yung kanyang Highlander ng Sienna. Ang rason ng aking kliyente, ayaw ng misis niya yung kulay ng Highlander. Yun lang. Yun lang ang dahilan. Pero, dahil yung kliyente kong yun was making enough money, right? And excellent credit siya. Pinayagan siya ng mga bangko na makapag-trade in. Okay? Now, kung ikaw naman ay subprime credit. So, subprime, just another way of saying bad credit, mas matagal ang antay mo. Okay? So, again, as an example, ito ang example ng subprime credit. Okay? Credit score na ganyan, credit notes na ganyan, right? And again, para sa mga tao na takot sa utang, as you can see there, having no credit card will affect you negatively. Okay? And para sa mga taong yun nga, hindi nakakabayad ng utang nila on time, right? Ito ang tinatawag nating subprime credit. Kung subprime credit ka, ito ay bad credit, right? Kailangan may asterisk pa yan. Okay? Kasi pag mag-trade in ka, gusto mo mag-trade in, right? At ikaw ay bad credit, kailangan pantignan yung income mo, employer, okay? Meron ka bang mortgage, other loans, most of these things, kailangan din, most of the time, mag-verbal verification pa yan. And the most important thing, kapag bad credit ka, expect mo na higher interest rate, okay? And limited price ng car. So what I mean by limited price ng car, gaya nung approval ng CIBC kanina, yung pinakita ko sa inyo, right? Nasabi ng CIBC, maximum to finance is 45,000. Mas mahigpit pa ang mga bangko kung ikaw ay bad credit. Right? Kasi sa mga sitwasyon na ganito, sabihin sa atin ng bangko, kung ikaw ay bad credit, bibigyan tayo ng tinatawag nating payment call. Sabihin sa akin ng bangko, okay, yung application na sinend mo sa amin, maximum payment call $1,000 a month. Right? At 12%, 14%, 15% interest. Which means, dun sa $1,000 na ibibigay sa atin ng bangko a month na you are allowed pag nag-finance ka, we have to incorporate yung interest doon. We have to incorporate yung negative equity galing sa trade-in mo. All of those factors will inflate yung monthly payment ng sasakyan na gusto mo. At the same time, pipili rin ng bangko kung anong klaseng sasakyan ang pwede nilang i-finance para sa'yo. Hindi dahil gusto mo ng Ford Explorer na 2019 kasi mas mura at bad credit ka,
Ibig sabihin, papayag ang bangko na ikaw ay mag-finance ng 2019 na Ford Explorer dahil masyado ng luma yung sasakyan. This is the worst situation that you can find yourself in kasi napakaraming restrictions and limitations na ilalagay sa'yo ng mga bangko at mga lenders. And yun nga, higher interest rate. Higher interest rate means yung bawat biweekly payment mo, almost kalahati nun napupunta lang sa interest. Maliit ang nakakaltas sa utang mo, malaki ang kinikita ng bangko sa'yo. Dahil nga, subprime ka, bad credit ka. Right? They are taking a chance on you na bigyan ka ng loan. Kahit na bad credit ka. Kaya mas mataas ang interest rate. Give or take. Okay? So, this is a very basic, very basic flow chart for you guys. Hopefully na you can follow. If you're ever thinking na, oy, kakakuha ka ng sasakyan, gusto ko na magpalit. Right? This information here na sinashare ko, this is based on my experience. Okay? Submitting loans, talking to the banks, getting approvals, getting declines. Ito yung mga nakikita ko. Ito yung mga ina-advise ko sa inyo. Okay? So hopefully nakatulong tong video na ito. And again, I want to say thank you dun sa sa ating clients na nag-message sa akin. They are both new sa Canada. One of them yun nga is bad credit, the other one is not. Right? Hopefully nabigyan ko kayo ng idea of what to expect, right? Kung papalit ka ng sasakyan later on. Now, one last thing that I will mention para sa mga newcomers. One last piece of advice. Oops. So, yung page follower natin, nag-message siya sa akin, sabi niya sa akin, nag-finance siya ng sasakyan through in-house financing ng dealership. Okay? One thing that I will advise you as a newcomer, if you're kakagat ka sa mga ganong klaseng offer ng mga dealership, yung in-house na financing, I want you to ask yung dealership, nagre-report ba kayo sa Equifax and sa TransUnion? Kasi, kung ikaw ay magfa-finance ng sasakyan, in-house, meaning yung may-ari ng dealership, ang magbibigay ng financing sa'yo, right? Hindi siya nakakatulong sa credit history mo kapag hindi nagre-report yung dealership sa Equifax at sa TransUnion. And 9 times out of 10, hindi sila nagre-report. So, even if sabihin mo na 5 years na ako nagbabayad sa kanila, maganda na yung record ko. Maganda na yung record mo sa kanila. Pero kung hindi sila nag-report sa Equifax o sa TransUnion na meron kang sasakyan na binabayaran na sila ang nag-finance, hindi yan makaka-build ng credit history mo. So, yes, nakakuha ka ng sasakyan, pero if you're thinking the long-term ramifications, right? Long-term benefits, wala kang makukuha ng long-term benefits. So, if kakagat ka sa isang dealership na nag-offer ng in-house financing, if gusto mo na maka-benefit yan sa'yo, moving forward in your life sa Canada, especially kung gusto mong magtagal dito, always double-check sa dealership. Okay, sabi mo sa kanila, okay, so I've decided na I'm gonna go with your, with your in-house financing. I just want to know, do you guys report sa Equifax and TransUnion? I'm trying to establish a credit history. I want to make sure na all of my payments, my financial obligations with your company is being reported to Equifax and to TransUnion. Because I'm trying to build a positive credit history. Word for word, sabihin mo sa kanila yon. Kung ano yung sinabi ko sa inyo ngayon. Tignan mo kung ano yung sagot nila.